Good day kapadyak and welcome to Shop Vlog. Sa video natin ngayon, pag-usapan natin itong binuo kong rear wheel para kay customer. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Okay, so ito guys yung dahilan kung bakit mabagal tayo mag-upload ngayon. Itong rear wheel na to, sobrang palaisipan to. Kasi almost impossible build siya. So, ang nangyari kasi dito, na-accident si customer, sumemplang. Tapos, nasagasaan pa ng sasakyan, nagulungan tong buong rear wheel. So, yung rear wheel, syempre, bumengkong ng todo-todo, naging spaghetti. Tapos, yung gitna ng rim, nabiyak sa gitna. Naging two-piece rim. Okay, sa kwentuhan time, so dating rim set nito manipis. Ang ginawa namin, in-upgrade namin yung harap. Ang linagay kong rim, American Classic, kung hindi ako nagkakamali, ay 30mm to. So yung sukat ng gulong nito, 27.5. Tapos, dito sa likod, ang linagay ko, 28mm. Since hindi pwedeng malaking rim, dahil lalaki yung gulong, sasayad yung gulong dito sa rear triangle. Ang gulong nito dati, CST na BFT. BFT. Big packing tire. Pero before maaksidente si customer, nag-upgrade siya ng gulong. Ito na nga yung Maxxis Hookworm. Okay dito sa harap, may clearance. Dito din sa likod, may clearance din. Dun sa 28mm na rim. Kaso yun na nga, na-aksidente na, nabiyak yung rim, wala na. Ang sabi ko sa kanya, sige hanapan kita ng mas malapad na rim since itong gulong naman hindi naman sasayad dito sa rear triangle kasi nga hindi naman siya tunay na 2.5. So nakahanap ako ulit ng American Classic na rim. So ayan na, malapad na. So dito na papasok yung problema nating malupit. So, ang nangyari kasi, 32 holes lang tong si American Classic. Ito namang motor hub niya, 36 holes. So, kahit anong gawin kong permutation dun sa lacing, hindi siya gumagana. Lumalagpas yung rayos, hindi siya nagtitwist. So, nagpahinga muna ako, tapos habang nanonood ako ng Transformer, di ba sa Transformer merong parang slogan doon, more than meets the eye. There's more to them than meets the eye. So, tinitignan ko lang kasi itong build na to as normal na conversion. So yung binalikan ko ulit siya, ang napansin ko nga, yung angle ng nipple o nitong buong spoke. So yung angle ng spoke kasi masyado na siyang aggressive. So hindi na nahahabol nitong nipple. So ang ginawa ko dito, linakayan ko yung mga butas nito sa rim. Siyempre, hindi naman sobrang laki. Lulusot na yung nipples eh. Konti lang, trim lang. Tapos, ibang technique na ng lacing. Imbis na pa isa-isang paganyan, ang ginawa ko, sabay, tapos lacing, sabay, tapos lacing pa ganon. Pag twist ng ganyan, yun okay. Gumana. Pa-diagonal na part, medyo alanganin pa rin. So, ang ginawa ko, bumili ako ng iba't ibang sukat ng rayos. So, long story short, itong gulong na to ay consist ng 7 sukat ng rayos. Yung mga sukat ng rayos, 259, 270, 285, 275, 295, 291, saka 305. Ito yung 305 guys, yung silver na yan. Medyo pala isipan pa rin, pero umokay siya. Itatapat mo yung mga rayos kung saan siya uubra na butas. Tapos yung cross lacing nito ay 4 cross. Ito na yung ginagamit kong pang gauge guys kapag nag-a-align ako, hindi na daliri. Although minsan daliri pa rin. Ayan, sakto lang guys. Tapos yung maganda pa sa lacing nito, halos auto center na agad siya. Yung ina-align ko na siya, konting gewang na lang. So, konting adjust na lang, tapos yun na. So, mentro na siya. So, ito yung pinakapalaisipang conversion na ginawa ko, guys. Kwento ko lang, pinakita ko lang tong pinagagawa natin, kaya hindi tayo nakakapag-upload. Talagang palaisipan siya, pero ayan, na okay naman, nagawa naman natin ng paraan. So, yun lang yun, guys. So, kung nagustuhan mo tong video na to, leave a like, o kung may katanungan ka pa, o kung may gusto kang idagdag, comment down below lang. Okay, yun lang. Ayos! Whee! Lakas ng ulan! Do not grieve. Soon
I shall be one with the Matrix. Until that day, till all